Kumusta po kayo mga minamahal kong tagapakinig? Ako po si Elvira, 66 na taong gulang. At ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento. Isang kwento ng sakripisyo, ng pagmamahal na walang hangganan ng isang ina. At ng isang kataksilan na sumubok sa tibay ng aking puso. Makinig po kayo, at marahil, sa aking kwento, ay makikita ninyo ang isang piraso ng inyong sarili. Ang buong akala ko ay payapa na ang pagtanda ko. Sa maliit kong apartment, sapat na sa akin ang amoy ng adobong niluluto ko tuwing hapon, ang sinag ng araw na tumatama sa luma naming litrato ng aking yumaong asawa, at ang pananabik sa tuwing iisipin kong darating ang linggo. Araw ng pamilya. Araw na makikita ko ang kaisa-isa kong anak, ang aking si Marco. Dahil sa pagmamahal ko sa batang iyon, ibinigay ko ang lahat. Lahat-lahat. Noong pumanaw ang kanyang ama, sa akin naiwan ang lahat ng aming naipundar. Isang maliit na lupain sa probinsya, pamana pa ng aming mga ninuno. Iyon sana ang aking seguridad sa pagtanda. Pero nang lumapit sa akin si Marco 7 taon na ang nakalipas, kasama ang kanyang mapapangasawa, si Isabela, may pangarap sila. "Inay," sabi niya, "gusto po naming magtayo ng negosyo. Isang maliit na kumpanya para sa kinabukasan namin." Paano ako makakatanggi? Ang kaligayahan ng anak ko ay kaligayahan ko na rin. Kaya't ang lupang iyon, ang huling alaala ng aking asawa, ang tangi kong yaman, ipinagbili ko, walang alinlangan. Ang perang napagbentahan na nagkakahalaga ng 10 milyong piso, ibinigay ko sa kanila. "Heto, anak, bilhin ninyo ang bahay na pinapangarap ninyo, yung may hardin, yung malaki, para pag nagkaapo na ako, may lugar silang paglalaruan." At ganoon nga ang ginawa nila. Nakatayo ngayon ang isang magandang bahay sa isang subdibisyon, isang bahay na ako ang bumili. Pero pangalan nila ang nasa titulo. Dahil ang isang ina, nagtitiwala. Hindi pa yon natapos doon. Pagkalipas ng 1 taon, kailangan daw nila ng puhunan para sa negosyo. Import-export daw. Malaki ang potensyal. "Inay, pahiram po muna sana kami ng pera," sabi ni Marco. "Babayaran din po namin kayo kapag lumago na ang kumpanya." Hindi ko iyon itinuring na pautang. Itinuring ko iyong regalo. Ibinigay ko ang natitira sa aking ipon, ang lahat ng naiwan sa akin. 12 milyong piso, lahat ng pinaghirapan namin ng kanyang ama, ibinuhos ko sa pangarap niya. Ang buong akala ko, ito ang tamang gawin. Ito ang sukli sa lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Ang makita siyang masaya, matagumpay, at may magandang buhay. Sapat na yon para sa akin. Kahit na ako na lang mag-isa ang nakatira sa maliit na apartment na ito. Kahit na nagtitipid ako sa kuryente at pagkain. Kahit na ang mga damit ko ay 5 taon nang hindi napapalitan. Nakikita ko ang mga mamahaling bag ni Isabela, ang bago nilang sasakyan kada 2 taon. At napapangiti na lang ako. Iniisip ko, buti naman, umuunlad ang buhay ng anak ko. Ganun ang pagmamahal ng isang ina. Isang sakripisyo na walang hinihintay na kapalit. Iyon po, ang aking buong akala. Isang hapon, habang nagluluto ako ng paborito niyang sinigang, tumunog ang telepono. Nakita ko ang pangalan ni Isabela sa screen. Agad akong napangiti. Siguro, yayayain nila akong maghapunan. Pero ang boses sa kabilang linya ay kasing lamig ng yelo. Walang emosyon. Walang "Kumusta po, inay?" Walang pag-aalala. Nasa ospital si Marco. 3 salita lang. 3 salita na parang martilyong pumukpok sa dibdib ko. Nabitawan ko ang sandok. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay kasabay ng pagguho ng mundo ko. "Anong nangyari? Ayos lang ba siya?" Nanginginig kong tanong. "Na aksidente," sagot niya, na para bang sinasabi lang niya ang ulam nila sa hapunan. "Pumunta ka rito kung gusto mo." At pagkatapos, ibinaba niya ang telepono. Ganoon lang. Hindi niya sinabi kung anong klaseng aksidente. Hindi niya sinabi kung malubha ba ang anak ko. Hindi niya sinabi kung gising ba siya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob ng 7 taon, tiniis ko ang pakikitungo niya. Ang mga tingin niyang mapanliit. Ang mga salita niyang matatalim na ibinubulong niya kay Marco kapag akala niya ay hindi ko naririnig. Tinawag niya akong pabigat sa harap ng anak ko. Narinig ko minsan na sinabi niyang,
Nakakahiya na sa mga kaibigan natin, laging nakabuntot ang nanay mo. Kapag Pasko, ang mga regalo ko sa kanya ay basta na lang niya iniiwan sa isang tabi nang walang pasasalamat. Kapag kumakain kami sa bahay nila, sa bahay na ako ang bumili, ang pagkain ko ay tira-tira na lang sa kusina habang sila ay masayang nagsasalo sa hapagkainan. Lahat ng iyon, tiniis ko, para sa anak ko, para sa kapayapaan ng pamilya. Pero itong tawag na ito, iba. Mayroong isang bagay na napakabangis, napakawalang puso. Wala silang utang na loob. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko, ganito na lang ang trato nila sa akin. Isang istorbo. Isang abala sa perpekto nilang buhay. Ngunit isinantabi ko ang lahat ng sakit. Ang mahalaga ay ang anak ko. Kailangan niya ako. Patakbo kong tinahak ang pasilyo ng ospital. Bawat hakbang ko ay isang dasal. Panginoon ko, iligtas niyo po ang anak ko. Ang amoy ng alkohol at gamot ay dumadagdag sa bigat ng aking dibdib. Hinanap ko ang kwarto. 312. Nakita ko na. Malapit na ako. Nang aking bubuksan na sana ang pinto, isang kamay ang humawak ng mahigpit sa braso ko at bigla akong hinila patagilid. Isang kamay ang marahang tumakip sa bibig ko. Magtago ka at maghintay, bulong ng isang babae sa aking tainga. Magtiwala ka sa akin, huwag kang maingay. Isang nurse, nakita ko ang kanyang uniforme. Itinulak niya ako ng marahan papasok sa isang madilim at bakanteng silid, katabing-katabi lang ng kwarto ng anak ko. Bago pa ako makapagtanong, isinara na niya ang pinto at iniwan akong mag-isa sa dilim. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang puso ko, na kanina lang ay kumakabog dahil sa pag-aalala para kay Marco, ngayon ay dumadagundong na dahil sa takot at pagkalito. Ano ito? Bakit ako kailangang magtago? Sino ang nurse na iyon? Anong panganib ang naghihintay sa akin sa labas? Ang pag-aalala para sa aking anak ay napalitan ng isang madilim na pakiramdam. Isang lihim. May isang lihim na nababalot sa ospital na ito. At ako ay nasa gitna nito. Tahimik lang ako, nakikiramdam, naghihintay. Hindi ko alam na ang pananahimik kong iyon, ang pagsunod ko sa utos ng estrangherong nurse, ang magiging alas ko. Pero hindi nila alam, hindi alam ni Isabela at ng kung sino mang kasabwat niya, na sa bawat segundong nagtatago ako sa dilim, hindi ako ang biktima. Ako ang nagiging saksi. Ang hindi nila alam, sa paghila sa akin ng nurse na iyon, hindi ako ang isinilid sa bitag. Sila. Sila ang pumasok sa sarili nilang patibong. Dahil sa gabing iyon, matutuklasan ko ang isang katotohanan na mas masahol pa sa isang simpleng aksidente. Isang plano na mas masama pa sa pagnanakaw. Isang kasalanan na walang kapatawaran. At sisiguraduhin ko, sa tulong ng Panginoon, na ang bawat butil ng sakripisyo ko ay magiging tinik sa kanilang lalamunan. Ang bawat pisong kinuha nila ay magiging abo sa kanilang mga kamay. At ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ko ay magiging isang sigaw para sa hustisya. Huli na ang lahat para sa kanila, dahil ang isang inang inapi at binaliwala ay isang kalaban na hindi nila dapat minaliit. Panahon na, singilan na, kaya't samahan ninyo ako sa aking kwento. Pakinggan ninyo kung paano ko binawi ang lahat at kung paano ko ipinaglaban ang buhay ng aking anak. Kung naranasan nyo na pong maging estranghero sa sarili nyong pamamahay, kung nakaramdam na po kayo ng sakit dahil sa kawalan ng utang na loob, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo po ako. Saan po kayo nanonood? Taga Luzon, Visayas o Mindanao? O isa po kayo sa ating mga kababayang OFW sa iba't ibang panig ng mundo? Ang inyong mga kwento ay mahalaga. Dahil sa ating pagbabahagi, nagiging mas malakas tayong lahat. Muli, ako po si Elvira, at ito ang aking kwento. Nakatayo ako sa dilim ng bakanteng silid, nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa yelong unti-unting gumagapang sa aking mga ugat. Ang bawat tibok ng aking puso ay isang malakas na kalabog sa aking dibdib, isang paalala ng takot na dala ng hindi ko malamang dahilan. Bakit ako narito? Bakit ako kailangang magtago? Ang mga tanong ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan, ngunit walang sagot, tanging ang nakabibinging katahimikan lamang.
lumipas ang ilang sandali na parang isang walang hanggang paghihintay. At pagkatapos, narinig ko sila. Mga boses mula sa pasilyo. Isang boses na kilalang kilala ko, ang boses ni Isabela. Ngunit iba ang tono nito. Hindi ito ang boses ng isang nag-aalalang asawa. Ito ay matamis, ngunit may lason. Isang boses na ginagamit niya kapag mayroon siyang gusto, kapag siya ay nagpapanggap. At may isa pang boses ng isang lalaki, formal at hindi pamilyar. Huminto sila sa tapat mismo ng silid kung nasaan ang aking anak, sa tapat mismo ng aking pinagtataguan. Ang buo kong katawan ay nanigas. Pinigil ko ang aking paghinga na hindi ko namamalayan. Sigurado ka bang walang makakakita sa atin dito? Tanong ng lalaki. Narinig ko ang isang maikli at tuyong tawa mula kay Isabela, isang tunog na parang kinakaluskos na mga tuyong dahon. Yung matanda, papunta na, sabi niya, at sa salitang matanda, naramdaman ko ang isang matalim na kirot. Ako ang tinutukoy niya. Pero matatagalan pa yon. Mahigpit ang mga guwardiya sa baba. Marami tayong oras. Matanda. Ganoon na lang ang tingin niya sa akin. Isang matanda. Hindi isang ina, hindi isang biyenan, kundi isang sagabal. Mabuti, sabi ng lalaki. Repasuhin natin ulit ang mga dokumento. Ang paglipat ng titulo ng bahay ay kailangang maging handa bago pa siya magising. Kung may itanong man siya, sabihin mong pinirmahan niya ang lahat bago ang aksidente. Ang bahay. Ang aming bahay. Ang bahay na binili ko mula sa perang pamana ng aking yumaong asawa. Ang bahay na ipinangalan ko kay Marco dahil sa tiwala ko sa kanya. Ang lahat ng aking pinag-ipunan, ang aking seguridad sa pagtanda, 10 milyong piso na ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan. Iyon pala, ay may plano na silang kunin ito sa masamang paraan. Naiintindihan ko, sagot ni Isabela, at mayroong isang bagay sa kanyang boses na nagpatindig ng aking mga balahibo. Hindi ito lungkot, hindi ito pag-aalala, ito ay kasiyahan, tagumpay. Ang tunog ng isang taong nananalo sa isang laro na hindi ko man lang alam na nilalaro pala. Paano naman ang negosyo? Tanong niya. Yung 12 milyon sa joint account? 12 milyon. Ang perang ibinigay ko, hindi ipinahiram, kundi ibinigay para maitayo niya ang kanyang kumpanya. Ang perang hindi na naibalik dahil, inay, investment po ito sa kinabukasan natin. Pero ang negosyo ay lumago. Ang mga kontrata ay dumating. Ang kita ay pumasok. Ngunit ako, narito pa rin sa aking maliit na apartment, nagluluto ng delata habang sila ay namumuhay sa karangyaan. Habang si Isabela ay bumibili ng mga bag na mas mahal pa sa 3 buwang upa ko. Habang si Marco ay nagpapalit ng sasakyan na parang nagpapalit lang ng sapatos. Ang lahat ng iyon ay pinaplano na rin pala nilang angkinin. Sa teknikal na aspeto, komplikado iyan dahil hindi ka nakalista bilang may-ari ng account, sabi ng lalaki. At doon ko nakilala ang kanyang propesyon, isang abogado. Isa siyang abogadong walang kaluluwa. Pero, pagpapatuloy niya, kung hindi siya magigising sa mga susunod na araw o kung magising man siya na may matinding pinsala sa pag-iisip, maaari kang humiling ng pansamantalang guardianship. Kapag nakuha mo iyon, magkakaroon ka ng access sa lahat. Lahat-lahat, kung hindi siya magigising. Ang mga salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang mga patalim, na para bang iyon ay isang katanggap-tanggap na posibilidad, na para bang iyon pa nga ang kanilang inaasam. Tinakpan ko ang aking bibig upang pigilan ang isang sigaw, upang pigilan ang pagsusuka dahil sa matinding sama ng loob. Naramdaman kong nanghina ang aking mga tuhod. Napakapit ako sa hamba ng pinto para hindi bumagsak. Paano naman siya? Tanong ni Isabela. Yung matandang pakialamera, may habol ba siya sa batas? Isang mahabang katahimikan, naririnig ko ang kaluskos ng papel. Sa batas, wala, sagot ng abogado. Ayon sa lahat ng mga tala na sinuri ko, wala siyang pangalan sa anumang opisyal na dokumento. Hindi sa bahay, hindi sa negosyo, hindi sa mga account. Lahat ay nasa pangalan ng asawa mo. At dahil ikaw ang legal na asawa at siya ay incapacitated, ang batas
ay pumanig sa iyo ng buo. Siya ay walang karapatan. Siya ay ina lamang, isang tagapanood. Ako ay walang karapatan, isang tagapanood lamang. Ang mga salita ay bumaon sa aking puso na parang mga bala ng yelo. 66 na taon ng buhay, 38 taon ng pagiging ina. Lahat ng iyon ay nauwi sa wala. At pagkatapos ay narinig ko ang tawa ni Isabela. Isang tawa na narinig ko na ng 1,000 beses. Ang tawa niya kapag inuutusan niya akong maghugas ng plato. Ang tawa niya kapag inaabot ko ang aking regalo sa kanya. Ang tawa na dati kong inakalang hiya, pero ngayon ay alam ko na. Iyon ay tawa ng isang demonyo. Perpekto, sabi niya. Kung ganoon, tuloy tayo sa orihinal na plano. Binibigyan ko na siya ng mga dinurog na tableta sa kanyang orange juice tuwing umaga tulad ng itinuro mo. Unti-unti, dinadagdagan ko bawat linggo. Kalahating tableta lang. Akala ng mga doktor, stress lang sa trabaho. Walang sinuman ang naghihinala. Wala. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Mga tableta. Nilalason niya ang aking anak, ang aking si Marco, ang sanggol na inalagaan ko, na pinasuso ko, na binuhat ko sa aking mga bisig. Ang utak ko ay hindi kayang iproseso ang aking narinig. Napakabigat, napakasama. Ito ay isang bagay na nangyayari lamang sa mga pelikula, hindi sa totoong buhay. Ngunit nangyayari ito ngayon mismo. Dito sa ospital, mas madali pa nga, patuloy ni Isabela sa kanyang kaswal na boses. Pwede akong magdagdag ng kung ano-ano sa kanyang swero kapag wala ang mga nurse. May access ako dahil asawa ako. Walang nagtatanong. Lahat sila naaawa sa akin. Dinadalhan pa ako ng kape. Sinasabihan akong magpakatatag. Nakakatuwa, hindi ba? Sa 2 o 3 araw pa, tapos na ang lahat. Bigla na lang titigil ang puso niya. Magmumukha itong natural. Laging nangyayari iyan sa mga lalaking 42 anyos na sobrang magtrabaho. 42. Ang anak ko, 42 anyos. At ang asawa niya ay pinaplano ang kanyang pagpanaw na parang nagpaplano lang ng isang bakasyon. Hindi ko na napigilan ang aking mga binti. Dahan-dahan akong napaupo sa malamig na sahig. Ang aking mga kamay ay nakatakip ng mahigpit sa aking bibig. Nararamdaman ko ang aking sariling mga ngipin laban sa aking mga labi. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makagawa ng anumang ingay. Hindi ko pwedeng ipaalam na naririto ako, nakikinig sa bawat salita ng malaimpyernong pag-uusap na iyon. Magaling? Sabi ng abogado, na narinig kong tinatawag ni Isabela na Aten Reyes. Ipapadala ko sa iyo ang mga huling dokumento ngayong gabi. Pirmahan mo. At ako na ang bahala sa iba. Sa susunod na Biyernes, lahat ay mapapasa iyo na. Narinig ko ang kanyang mga yabag na papalayo. Ngunit si Isabela, nanatili pa siya. At nagsalita siyang mag-isa na para bang kinakausap ang walang malay na si Marco. Kawawang hangal, bulong niya. Akala mo, nakuha mo ako sa mga mumurahing bulaklak at mga pangako mo. Hindi kita minahal, kahit isang araw. Pero nasa iyo ang kailangan ko. Isang tangang ina na maraming pera, isang lumalagong negosyo at sapat na kabubuhan para ilagay ang lahat sa pangalan mo. Bawat salita ay isang sampal. Bawat pangungusap ay isang punyal na direktang tumutusok sa aking puso. At pagkatapos, ako naman ang binalingan niya kahit hindi niya ako nakikita. At ikaw, matandang pakialamera, kapag natapos na ito, tatanggalin kita sa buhay namin habang buhay. Wala kang karapatan na makita kahit ang puntod niya. Dahil sa batas, wala ka. Hindi na ako makahinga. Ang sakit ay hindi na maipaliwanag. Matapos ang lahat ng aking pagpapakumbaba, pag-unawa at pagbibigay, ito ang igaganti nila sa akin. Lason, pagnanakaw, isang planadong pagpatay. Sa wakas, narinig ko ang kanyang mga takong napapalayo. Pumasok siya sa silid ni Marco at dahan-dahang isinara ang pinto. At ako, naiwan doon, nakaupo sa sahig ng madilim na silid, nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang buong buhay ko, lahat ng aking sakripisyo, ay gumuho sa loob lamang ng 10 minuto. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaupo sa malamig na sahig, nakayakap sa aking sarili,
habang ang aking buong katawan ay nanginginig sa takot at bighati. Ang oras ay tila tumigil, ang lahat ay nawalan ng saysay. Ang aking anak, si Marco, ay unti-unting pinapatay at walang nakakaalam. Walang nakakaalam maliban sa akin at sa misteryosong nurse na nagtago sa akin dito. Siya na parang isang anghel na bumaba mula sa langit, isang hulog ng tadhana na dumating sa tamang-tamang sandali. Paano ko haharapin ito? Anong gagawin ko? Tatakbo ba ako palabas at sisigaw? Tatawag ng pulis? Susugurin ko ba ang babaeng iyon at sasabunutan hanggang sa magtanda? Bawat pagpipilian ay tila imposible dahil tama siya sa isang bagay. Sa mata ng batas, ako ay wala. Salita ko laban sa salita niya. Isang matandang histerikal laban sa isang bata at magandang asawa na nagdadalamhati para sa kanyang may sakit na kabiyak. Sino ang paniniwalaan nila? Sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, biglang bumukas ang pinto. Muntik na akong mapatalon sa gulat. Ngunit hindi si Isabela ang pumasok. Siya, ang nurse. Mabilis siyang pumasok, isinara ang pinto sa likuran niya at binuksan ang isang maliit na ilaw sa sulok. Sa malabong liwanag, nakita ko siya ng malinaw sa unang pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ang kanyang mga mata ay seryoso. Ang kanyang nameplate ay may nakasulat na Lorna Sanchez, Specialized Nurse. Lumuhod siya sa harap ko at hinawakan ang aking nanlalamig na mga kamay sa pagitan ng kanyang maligamgam na palad. Huminga po kayo, inay, sabi niya sa isang boses na mahinahon ngunit may diin. Huminga po kayo ng malalim. Alam kong nabigla kayo. Alam kong napakasama ng inyong narinig, pero kailangan ko po kayong kumalma. Kailangan ninyong mag-isip ng malinaw. Dahil ang anak ninyo, wala na siyang maraming oras. Ang kanyang mga salita ay parang isang sampal na gumising sa aking natutulirong diwa. Tama siya. Hindi ako pwedeng magpadaig. Hindi ngayon. Mamaya na ang panahon para umiyak, para sumigaw. Ngayon, kailangan kong kumilos. Kailangan kong iligtas ang aking anak. Paano mo nalaman? Nagawa kong itanong, ang boses ko ay paos at basag. Paano mo nalaman na siya? Bumuntong hininga si Lorna at umupo sa sahig sa tabi ko. 3 linggo ko na pong pasyente ang anak ninyo sa outpatient consultations, simula niya. Pabalik-balik po siya dito na may mga kakaibang sintomas. Matinding pagod, pagkahilo, pagsusuka, hindi regular na tibok ng puso. Walang makitang tiyak na dahilan ang mga doktor. Sabi nila, stress lang daw po. Huminto siya sandali at nakita ko ang isang lumang sakit sa kanyang mga mata. Ngunit nakita ko na po ang mga sintomas na ito dati. Ang kapatid ko pong babae, namatay siya sa ganitong paraan 4 na taon na ang nakalipas. Nilason po siya ng kanyang asawa sa loob ng maraming buwan. Nang malaman namin, huli na ang lahat. Sirang-sira na ang kanyang katawan sa loob. Ang kanyang boses ay nabasag sa huling bahagi at doon ko naintindihan. Nawalan din siya ng kapatid sa parehong karumaldumal na paraan. At ngayon, sinusubukan niyang iligtas ang anak ko. Sinusubukan niyang pigilan na may isa pang pamilyang danasin ang kanyang sinapit na bangungot. Nagsimula po akong maghinala 1 linggo na ang nakalipas, pagpapatuloy niya. Ang asawa niya, si Isabela, palagi siyang sobrang kalmado, sobrang kontrolado. Hindi siya umiiyak, hindi siya nagpapanik. Ang tanging itinatanong niya ay tungkol sa mga resulta, sa mga legal na proseso kung sakaling ma-incapacitate ang asawa niya. Mga kakatwang tanong para sa isang taong dapat ay nagmamahal. Kaya't kinuha ko po ang mga lumang resulta ng kanyang blood test mula 6 na buwan na ang nakalipas bago pa magsimula ang mga sintomas. At ikinumpara ko sa mga bago. Napakalaki po ng pagkakaiba. Ang level ng ilang kemikal sa kanyang dugo ay lubos na nagbago sa paraang hindi natural. Sa paraang nangyayari lamang kapag may sinasadya at tuloy-tuloy na paglason. May kinuha siyang telepono at ipinakita sa akin ang isang app, isang recording app. Kinausap ko po si Dr. Santos, ang pinuno ng toxicology. Siya lang po ang pinagkakatiwalaan ko dito. Ipinakita ko ang aking mga hinala.
Pumayag siyang mag-imbestiga ng palihim, pero kailangan namin ng mas matibay na ebidensya. Kailangan namin siyang mahuli sa akto. Alam ko pong darating kayo ngayon. Nabanggit ni Isabela kaninang umaga sa ibang mga nurse. Naiinis pa nga siya dahil kailangan niyang harapin ang pakialamerang biyenan. Kaya't naghintay po ako sa pasilyo. Nakita ko kayong tumatakbo, desperada, at alam kong kailangan ko kayong protektahan. Kailangan kong pigilan kayo na pumasok doon ng walang alam. At kailangan kong paaminin siya. At umamin nga siya. Umamin siya sa lahat. Ang mga luha na kanina ko pa pinipigilan ay nagsimula ng bumuhos ng walang tigil. Mga luha ng pasasalamat na may halong takot, na may halong walang katapusang utang na loob sa babaeng ito na hindi ko kilala, na nagpasya na isugal ang kanyang trabaho, marahil ang kanyang karera para iligtas ang aking anak. Salamat, bulong ko, at ang boses ko ay nagkapira-piraso. Salamat, salamat. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking mga kamay. Huwag po muna kayong magpasalamat. Nagsisimula pa lang po tayo. Ngayon, kailangan nating kumilos ng mabilis at matalino. Sinusuri na po ni Dr. Santos ang swero ng anak ninyo. Kung makakita siya ng ebidensya ng pakikialam, tatawag kami agad ng pulis. Pero kailangan pa natin ng iba. Kailangan nating mahanap ang mga tabletas na ginagamit niya. Kailangan natin ng pisikal na ebidensya. Saan niya kaya itatago iyon? Tanong ko, sinusubukang mag-isip ng malinaw sa gitna ng kaguluhan sa aking isip. Malamang sa kanyang bag o sa kotse. Ang mga babaeng tulad niya ay mayabang. Pakiramdam nila, hindi sila mahuhuli. Hindi nila iniisip na may makakatuklas sa kanila. Tumayo si Lorna at tinulungan akong tumayo. Ang aking mga binti ay nanginginig pa rin, pero kinaya nilang suportahan ang aking bigat. Makinig po kayong mabuti sa akin, sabi niya. Tinitingnan ako ng diretsyo sa mga mata. Lalabas po kayo dito at aarte na parang walang alam. Pupunta kayo sa silid ng anak ninyo. Yayakapin ninyo ang babaeng iyon kung kinakailangan. Iiyak kayo. Gagampanan ninyo ang papel ng isang desperadong ina na siyang inaasahan niyang makita. Samantala, kakausapin ko ang security ng ospital. Hihilingin kong suriin ang mga kamera sa pasilyo. Idodokumento ko ang bawat pagpasok niya sa silid na iyon ng mag-isa. At sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit muli sa swerong iyon. Tumango ako, sinusubukang isaulo ang lahat ng mga tagubilin. Umarte, magpanggap, maging kung ano ang inaasahan niya sa akin. Isang hangal at desperadong matanda. Kaya kong gawin iyon. Ginagawa ko na iyon sa loob ng maraming taon nang hindi ko namamalayan. At isa pa pong bagay, dagdag ni Lorna sa mahinang boses. Huwag po muna kayong magsabi ng kahit ano sa anak ninyo. Kung magising man siya, kung makapagsalita siya, huwag ninyong sabihin ang alam ninyo. Maaaring hindi siya maniwala sa inyo. Baka isipin niyang nag-e-exaggerate lang kayo, na nagsiselos kayo, na gumagawa lang kayo ng kwento. Ang mga lalaking umiibig ay bulag. At 7 taon siyang nilason, hindi lang ng tableta, kundi pati na rin ng kasinungalingan tungkol sa inyo. Ang mga salitang iyon ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko dahil alam kong totoo ang mga iyon. Lahat sa akin ay gustong tumakbo sa silid na iyon at isigaw ang katotohanan sa aking anak. Yugyugin siya hanggang sa magising at makita ang ahas na katabi niya. Pero hindi ko pwedeng gawin iyon. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong laruin ang laro, kahit sa ngayon lang. Pinunasan ko ang aking mga luha. Inayos ko ang aking damit. Huminga ako ng malalim. Sige, sabi ko, at ang boses ko ay mas matatag kaysa sa aking nararamdaman. Gagawin ko, magpapanggap ako, pero mangako ka sa akin. Mangako kang hindi natin hahayaang manalo siya. Mangako kang mabubuhay ang anak ko. Mangako kang magbabayad ang babaeng iyon sa bawat patak ng lason na ibinigay niya. Tiningnan ako ni Lorna nang may matinding determinasyon. Ipinapangako ko po sa inyo, inay. Hindi lang mawawala sa babaeng iyon ang lahat ng binalak niyang nakawin. Gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa kulungan. Personal ko pong sisiguraduhin iyan.
Bumalik ako sa silid ni Marco na may mga hakbang na kontrolado. Bawat isa ay may bigat ng isang misyon. Ang aking paghinga ay kalmado na. Isang katahimikan na sumasalungat sa bagyong nagaganap sa aking kalooban. Ang babaeng nakaupo sa tabi ng aking anak na may pekeng ekspresyon ng pag-aalala ay hindi na isang manugang sa aking paningin. Siya ay isang kalaban. At kailangan kong gampanan ang aking huling pagtatanghal. Ang pinakamahalagang pagtatanghal ng aking buhay. Umupo ako sa silya sa kabilang panig ng kama at tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang mga mata na dati kong iniiwasan dahil sa sakit na idinudulot nito, ngayon ay sinasalubong ko ng may bagong lakas. Panahon na para laruin ang aking pinakamahalagang baraha. Isabela, sinimulan ko. Ang aking boses ay malumanay at puno ng pagsisisi. May kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay maingat. Ano po yon, inay? Naging hindi ako makatarungan sa iyo. Sabi ko, hinahayaan ang bawat salita na lumabas na parang matamis na lason. Sa lahat ng mga taong ito, naging malamig ako, malayo. Alam kong naramdaman mo iyon. Alam kong sinubukan mong mapalapit sa akin, pero paulit-ulit kitang tinatanggihan. Nakita ko ang kanyang mga mata na lumaki sa tunay na pagkagulat. Ito ang hindi niya inaasahan. Hindi po totoo iyan, inay, sinubukan niyang sabihin. Ngunit pinutol ko siya. Totoo iyon, at gusto kong humingi ng tawad. Dahil ngayon, na nakikita kong ganito ang aking anak, napagtanto ko na napakaikli lang ng buhay. Masyadong maikli para sa mga walang kwentang samaan ng loob. Masyadong maikli para sa hangal na pagmamataas. Sumandal ako at sa isang kilos na ikinagulat niya, kinuha ko ang kanyang malayang kamay. Bahagya siyang nanigas, ngunit hindi niya ito binawi. Ikaw ang babaeng pinili ng aking anak, pagpapatuloy ko. Ang babaeng nagpapasaya sa kanya, at dapat ay ipinagdiwang ko iyon sa halip na magselos. Dahil iyon lang naman talaga ang dahilan, alam mo ba? Selos. Takot na mawala siya sa akin. Takot na hindi na ako ang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Bawat salita ay isang perpektong kasinungalingan. Bawat pangungusap ay isang pain at kinakagat niya ito. Nakikita ko ito sa kung paano lumambot ang kanyang mga mata, sa kung paano nag-relax ang kanyang postura. Inay, ako po. Hayaan mo muna akong matapos. Pakiusap, sabi ko, pinipisil ang kanyang kamay. Kung makakaligtas si Marco dito at kailangan niyang makaligtas. Gusto kong magsimula tayong muli. Gusto kong maging ang biyenan na nararapat para sa iyo. Ang lola na kakailanganin ng iyong magiging mga anak. Dahil magkakaroon kayo ng mga anak, hindi ba? Pinag-usapan ninyo iyon. Nakita ko ang isang bagay na kumislap sa kanyang mga mata. Pagkailang, marahil pagkakasala, o simpleng inis lamang na kailangan pa niyang magpatuloy sa pag-arte gayong akala niya ay nanalo na siya. Opo, sa wakas ay sabi niya. Pinag-usapan po namin iyon pagkatapos na maging mas matatag ang negosyo, pagkatapos na magkaroon kami ng mas maraming ipon. Marami pang kasinungalingan. Walang plano para sa mga anak, tanging plano para sa maagang pagkabiyuda at madaling yaman. Kung ganoon, kapag nakalabas na siya dito, tutulungan ko kayo, sabi ko. Inihahay ng pinakamatamis na pain. Meron akong kaunting ipon, hindi ito malaki, pero mayroon. Siguro, pwede kong ibigay sa inyo para sa panimulang bayad para sa mas malaking bahay. Yung may bakuran para sa mga bata. Regalo ko na iyon sa inyo para sa pamilyang bubuuin ninyo. Nakita ko ang kislap ng kasakiman sa kanyang mga mata sa loob ng isang segundo. Purong kasakiman. Kahit ngayon, sa gitna ng kanyang master plan, ang ideya ng mas maraming pera ay nakapagpasabik sa kanya. Hindi niyo na po kailangang gawin iyan, inay, sabi niya ng malambing. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng kabaliktaran. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw. Bigyan mo ako ng higit pa. Ibigay mo sa akin ang lahat. Gusto ko, ito na ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng lahat ng mga taon ng pagkakalayo. Bukod pa diyan, wala naman akong ibang pagbibigyan.
Kapag namatay ako, lahat ng mayroon ako ay mapupunta rin naman kay Marco, at sa huli, sa iyo rin. Mas mabuti pang pagsaluhan na natin habang buhay pa ako. Ngayon, ganap ko nang ibinebenta ang aking sarili. Ipinipinta ko ang aking sarili bilang ang hangal na matandang may pera na palagi niyang pinaniniwalaan. At gumana ito. Nakita ko kung paano siya lalong nag-relax, kung paano nawala ang tensyon sa kanyang mga balikat. Naniniwala siyang sa wakas ay nabasag na niya ako, na sa wakas ay nakuha na niya ang aking tiwala. Napakabuti niyo po, sabi niya, at pinisil pa ang aking kamay sa paraang dapat ay magmukhang pagmamahal. Napakaswerte po ni Marco na kayo ang kanyang ina. Kinailangan kong kagatin ang aking dila para hindi isuka ang katotohanan sa kanyang mukha mismo. Nagpatuloy kaming mag-usap tungkol sa mga walang kwentang bagay, mga imbento kong alaala, mga plano para sa hinaharap na hindi kailanman magkakaroon. Ginampanan ko ang aking papel bilang nagsisising biyenan at ginampanan niya ang sa kanya bilang nagpapatawad na manugang. 2 aktres sa isang maliit na entablado, naghihintay na bumagsak ang kurtina. Pasimple kong sinulyapan ang orasan sa dingding. 15 minuto na ang nakalipas. 5 pa. 5 minuto na lang at darating na ang mga pulis. 5 minuto na lang at matatapos na ang lahat ng teatrong ito. Alam mo kung ano ang gusto ko? Bigla kong sabi na para bang ngayon ko lang naisip. Gusto ko na kapag nagising si Marco, ang unang-una niyang makita ay ang 2 pinakamahalagang babae sa buhay niya na magkahawak kamay, nagkakaisa para sa kanya. Ngumiti si Isabela, at ito ay isang ngiting napakatamis, napakapeke, napaka-perpektong inensayo. Gustong-gusto ko po iyan, inay. Gustong-gusto ko. Ngunit pagkatapos, may nagbago sa kanyang ekspresyon. Isang anino ang dumaan sa kanyang mukha. Nanigas siya at binitiwan ang aking kamay. Anong ingay yon? Tanong niya. Ibinaling ang kanyang ulo patungo sa pinto. Narinig ko rin ito. Mga boses sa pasilyo. Maraming boses, mabilis na mga yabag, ang hindi mapagkakamalang tunog ng kaguluhan. At pagkatapos, bumukas ng malakas ang pinto. 4 na tao ang pumasok sa silid. 2 pulis na naka-uniforme, isang babaeng nakasuit na halatang isang detective, at sa likuran nila, sina Lorna at Dr. Santos. Tumalon sa kinatatayuan si Isabela, nanlalaki ang mga mata. Anong nangyayari dito? Tanong niya. At sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, ang kanyang boses ay tunog na tunay na takot. Lumapit ang detective, ipinakita ang kanyang badge. Isabela Fernandez Salazar. Ako po si Detective Audrey Ruiz. Kailangan po ninyong sumama sa amin upang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa kondisyon ng inyong asawa. Mga katanungan? Anong klasing mga katanungan? May sakit ang asawa ko? Inatake siya? Anong kinalaman ng pulisya dito? Ang kanyang boses ay tumaas, nagiging mas matinis, mas desperado. Ang maskara ay nagsisimula ng magkabitak-bitak. May nakita po kaming ebidensya na si Ginoong Marco Salazar ay biktima ng sinadya at tuloy-tuloy na paglason, sabi ng detective. Ang toxicological analysis ay nagpapakita ng mapanganib na antas ng warfarin sa kanyang sistema, isang sangkap na hindi inireseta sa kanya at sadyang idinagdag sa kanyang gamutan sa ospital. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Si Isabela ay nanatiling ganap na hindi gumagalaw, bahagyang nakabukas ang bibig, ang kanyang mga mata ay palingalinga mula sa detective patungo sa mga pulis, patungo kay Lorna, nagkakalkula, naghahanap ng isang paraan para makatakas. Kalokohan yan, sa wakas ay sabi niya, at ang kanyang boses ngayon ay purong yelo. Ang tamis ay ganap na nawala. Ito ay isang pagkakamali, isang medical error. May nagkapalit ng gamot, laging nangyayari iyan sa mga ospital. Hindi po ito pagkakamali, sabat ni Dr. Santos, lumapit. Mayroon kaming security camera footage na nagpapakita sa iyo na minamanipula ang swero ng iyong asawa sa 3 magkakaibang okasyon. Mayroon kaming pisikal na ebidensya ng sangkap na natagpuan at mayroon kaming nito. Inilabas ni Lorna ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording. Ang boses ni Isabela ay pumuno sa silid, malinaw na parang tubig.
Binibigyan ko na siya ng mga dinurog na tableta sa kanyang orange juice tuwing umaga. Unti-unti, akala ng mga doktor, stress lang. Dito sa ospital, mas madali pa nga. Pwede akong magdagdag ng kung ano-ano sa kanyang swero. Sa 2 o 3 araw pa, tapos na ang lahat. Pinanood ko habang ang kulay ay ganap na nawala sa kanyang mukha. Habang ang kanyang mga binti ay nanginig habang desperado siyang naghahanap ng sasabihin ng anumang dahilan, ng anumang kasinungalingan na makapagliligtas sa kanya. Ngunit wala na. Huling-huli na siya. Kinuha sa labas ng konteksto ang recording na iyan. Sinubukan niyang sabihin, ngunit ang kanyang boses ay walang kapani-paniwala. Hindi ganyan ang itsura niyan. Nasa amin din po ang pag-uusap ninyo ng inyong abogado, si Attorney Mark Delgado, na sa kasalukuyan ay iniinteroga na rin. Patuloy ni Detective Ruiz sa isang matatag na boses. Mayroon kaming mga dokumento na nagpapakita ng mga pagtatangka sa mapanlinlang na paglilipat ng ari-arian. Nasa amin ang iyong internet search history para sa mga hindi matutukoy na lason at sintomas ng pagkalason. Mayroon kaming sapat na ebidensya para kasuhan ka ng premeditated attempted murder at fraud. Tumingin sa akin si Isabela noon. Ang kanyang mga berdeng mata na dating napakaganda ngayon ay puno ng purong pagkamuhi. Ikaw, sitsit niya na parang ahas. Ikaw ang gumawa nito, matandang pakialamera. Hindi mo na lang hinayaan ang mga bagay-bagay. Kailangan mo pang isuksok ang ilong mo kung saan-saan. Dahan-dahan akong tumayo, lumakad patungo sa kanya nang may katahimikan na hindi ko alam na taglay ko. Tumayo ako sa harap niya, tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Ako ang kanyang ina, sabi ko sa mahinang boses, ngunit puno ng kapangyarihan. At ang isang ina ay laging pinoprotektahan ng kanyang mga anak. Palagi. Akala mo maluloko mo ako. Akala mo isa akong hangal na matandang may pera. Akala mo mananakaw mo ang lahat sa akin, mapapatay ang aking anak at makakatakas. Pero nagkamali ka. Malaking-malaki ang iyong pagkakamali. Isabela Fernandez, sabi ng isa sa mga pulis, inilalabas ang posas. Ikaw ay inaaresto sa salang attempted murder in the first degree. Ang mga posas ay gumawa ng katangi-tanging tunog ng metal habang isinasara sa kanyang mga pulso. Nanlaban siya noong una, sumisigaw na ito ay isang pagkakamali, na siya ay inaakusahan ng hindi makatarungan. Ngunit dinala siya palabas. Bago tumawid sa pinto, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Akala mo nanalo ka? Dura niya na may kamandag sa bawat salita. Pero hindi siya maniniwala sa iyo. Kapag nagising siya, sasabihin kong gawa-gawa mo lang ang lahat, na nagseselos ka, na baliw ka, at maniniwala siya sa akin. Palagi siyang naniniwala sa akin. Ngumiti ako. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa kasiyahan ng isang taong alam na siya ang may hawak ng huling baraha. Hindi na mahalaga kung ano ang paniwalaan niya. Ang hustisya ay hindi nakasalalay sa kanyang opinyon. Nakasalalay ito sa ebidensya, at ang ebidensya ay nagpapatunay na ikaw ang may sala. Dinala na nila siya palabas, ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo hanggang sa maglaho. Nanginginig akong naiwan doon at si Lorna ay tumakbo para suportahan ako. Tapos na po, bulong niya. Tapos na, iniligtas ninyo ang inyong anak. Ang sumunod na 2 araw ay ang pinakamahaba sa aking buhay. Hindi ako umalis sa ospital. Sinimulan agad ni Dr. Santos ang detoxification treatment. Sa 3 araw, sa pagsikat ng araw, nangyari ito. Ang mga daliri ni Marco ay gumalaw. Pinisil niya ang aking kamay. Inay, bulong niya nang imulat niya ang kanyang mga mata. Sa isang salitang iyon, gumuho ang lahat ng harang na itinayo ko. Umiyak ako sa kanyang dibdib habang ang kanyang kamay ay mahinang humahaplos sa aking buhok. Nang siya ay sapat ng malakas, sinabi ko sa kanya ang lahat, mula sa pagtatago sa akin ni Lorna hanggang sa pag-aresto kay Isabela. Ang kanyang mukha ay dumaan sa bawat posibleng emosyon. Hindi paniniwala, pagtanggi, galit, sakit, at sa wakas, isang kalungkutan na dumurog sa aking puso. Umiyak siya. Ang aking matapang na anak ay umiyak na parang bata
para sa pagkakanulo, para sa mga nawalang taon, para sa pag-ibig na inakala niyang totoo. At niyakap ko siya tulad ng ginawa ko ng 1,000 beses noong siya ay bata pa. Ang paglilitis ay 6 na buwan ang makalipas. Ang ebidensya ay napakatibay. Ang mga recording, ang mga video, ang mga pagsusuri, ang mga testimonya ng 3 pang lalaki na niloko niya dati. Ang kanyang tunay na pangalan pala ay Karen Fields, isang profesional na maninila. Nang tawagin si Marco sa korte, naglakad siya ng may dignidad. Tinanong siya ng piskal kung ano ang nararamdaman niya para sa kanya ngayon. Tumingin siya ng diretso kay Karen at sinabi, awa na may isang taong kayang mabuhay nang walang tunay na pagmamahal. Isang napakawalang kwentang buhay. Iyon ang huling suntok, ang hatol ay mabilis. May sala. 32 taon sa bilangguan. Sa labas ng korte, hinarap ni Marco ang media. Nandito po ako ngayon dahil sa 3 kahanga-hangang tao, sabi niya. Si Nurse Leticia Sanchez, si Dr. Stevens, at ang aking ina, si Elvira, na hindi kailanman sumuko sa akin kahit na itinulak ko siya palayo. Hinanap niya ako sa gitna ng mga tao at inilahad ang kanyang kamay. Inay, patawarin mo ako sa mga nawalang taon. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para bumawi sa iyo. Nakabawi ka na, anak, sabi ko, may luha sa aking mga mata. Nakaligtas ka, iyon lang ang kailangan ko. 3 buwan ang lumipas, ibinenta namin ang bahay. Ang bahay na iyon ay naglalaman na lamang ng mapapait na alaala. Sa pera, bumili si Marco ng bagong apartment. At sa natira, ginawa namin ang isang bagay na hindi ko kailanman naisip. Nagtayo kami ng isang foundation. Tinawag itong Mga Inang Mapagbantay at nakatuon ito sa pagtulong sa mga pamilyang biktima ng panloloko at pang-aabuso. Si Lorna ay bahagi ng aming pangkat. Ngayon, habang isinusulat ko ang mga linyang ito, nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Kapayapaan. Bawat linggo, nagluluto kami ni Marco. Nagtatawanan kami. Binuo namin muli ang aming nasirang relasyon. At kapag binalikan ko ang gabing iyon sa ospital, hindi na lang sakit ang nararamdaman ko. Nararamdaman ko ang pasasalamat. Dahil sa gabing iyon, natuklasan ko ang isang bagay tungkol sa aking sarili na hindi ko alam na umiiral. Natuklasan kong mas malakas ako kaysa sa inaakala ko, mas matapang kaysa sa aking naisip. Ako si Elvira, 66 na taong gulang. At sa wakas, pagkatapos ng isang buong buhay ng pagbibigay, natuto akong lumaban. At ako, ang nanalo. Ang bawat segundo sa loob ng silid na iyon ay parang isang walang hanggang paghihintay. Ang aking puso ay kumakabog ng napakabilis, isang tambol na nagbabadya ng paparating na pagtutuos. Sa bawat paghinga ni Isabela, sa bawat pagkukunwari niyang pag-aalala habang hawak ang kamay ng aking anak, nararamdaman ko ang pag-akyat ng galit sa aking dibdib. Ngunit kailangan kong maging kalmado. Kailangan kong tapusin ang pagtatanghal na ito. Ito na ang huling yugto. Alam mo, Isabela, sabi ko, hinahaplos ang kamay niyang nakahawak sa akin, 1 kilos na halos ikinasuka ko. Iniisip ko lang, kapag gumaling na si Marco, marahil ay dapat na tayong magbakasyon. Tayong 3. Bilang isang tunay na pamilya, para makabawi sa lahat ng nawalang panahon. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa ideya. Napakagandang ideya po niyan, inay, sabi niya, ang kanyang ngiti ay perpektong naglalarawan ng isang mapagmahal na manugang. Saan po natin gustong pumunta? Siguro po sa Palawan? O kaya naman po ay sa ibang bansa? Kahit saan, sagot ko. Kahit saan, basta't magkakasama tayo. Ang kasinungalingan ay dumadaloy mula sa aking bibig ng walang kahirap-hirap, isang kakayahan na hindi ko alam na taglay ko pala. Ngunit para sa aking anak, gagawin ko ang lahat. Hahayaan ko siyang maniwala na nakuha na niya ang lahat, bago ko bawiin ang lahat ng iyon sa kanya. Pinag-usapan namin ang mga planong hindi kailanman magaganap. Mga resort na hindi namin pupuntahan. Mga pagkaing hindi namin pagsasaluhan. Sa bawat salita niya, lalo siyang nagiging kampante.
Lalo siyang naniniwala na ang hangal na matanda sa harap niya ay ganap ng nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang tagumpay, ang pag-aasam sa milyon-milyong piso na malapit nang mapasa kanya, ang kalayaang hinihintay niya. At habang siya ay abala sa kanyang mga pangarap na gawa sa kasakiman, ang aking mga tainga ay nakatutok sa labas. Naghihintay, nagdarasal. 5 minuto pa, 3 minuto, 1. At pagkatapos, narinig ko ito, ang mahinang tunog ng mga yabag sa pasilyo. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga nurse o doktor. Ito ay mas mabigat, mas marami, mas may layunin. Napansin din ito ni Isabela. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala. "Anong ingay yon?" tanong niya. Ang kanyang ulo ay lumingon patungo sa pinto. Ang kanyang katawan na kanina lang ay relax ay biglang nanigas. Ang kanyang mga instinct bilang isang maninila ay nagsasabi sa kanya na may mali. Bago pa siya makatayo, bumukas ng malakas ang pinto. Isang eksena ng kapangyarihan at awtoridad ang bumungad sa amin. 2 pulis na nakauniporme, matikas at seryoso. Isang babaeng nakasuot ng itim na suit, ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri, na agad kong nalaman na siya ang detective. At sa likuran nila, ang mga mukha ng katotohanan, si Lorna, ang nurse na may matatag na paninindigan, at si Dr. Santos na may dalang bigat ng kanyang propesyon. Ang silid na kanina lang ay puno ng pekeng pagmamahal ay biglang napuno ng isang mabigat at malamig na tensyon. Si Isabela ay napatalon mula sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng pagkabigla at takot. Ang maskara ay nagsimulang magkabitak-bitak. Anong nangyayari dito?" sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Lumapit ang detective, si Detective Ruiz, at ipinakita ang kanyang badge. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit walang puwang para sa anumang pagdududa. "Isabela Fernandez Salazar," sabi niya. "Ako po si Detective Audrey Ruiz. Kailangan po ninyong sumama sa amin upang sagutin ang ilang katanungan tungkol sa kondisyon ng inyong asawa." "Mga katanungan?" Halos pasigaw na sabi ni Isabela. "Hindi niyo ba nakikita? Ang asawa ko ay nag-aagaw buhay. Inatake siya sa puso? Anong kinalaman ninyo dito? Umalis kayo?" Sinubukan niyang bawiin ang kanyang composure, nagampanan ang papel ng isang asawang pinoprotektahan ang pribadong espasyo ng kanyang may sakit na kabiyak. Ngunit hindi na tinag si Detective Ruiz. "May nakita po kaming sapat na ebidensya na si Hinoong Marco Salazar ay hindi biktima ng isang simpleng atake sa puso," paliwanag niya. "Siya po ay biktima ng sinadya at tuloy-tuloy na paglason." Sa mga salitang iyon, ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Isabela. Para siyang isang estatwa na gawa sa maputlang marmol. "Kalokohan yan," sitsit niya. "Imposible, isa iyang malaking pagkakamali." "Hindi po ito pagkakamali," sabat ni Dr. Santos, ang kanyang boses ay puno ng propesyonal na awtoridad. "Ang aming toxicological analysis ay nagpapakita ng mapanganib na antas ng warfarin sa kanyang sistema, isang sangkap na hindi kailanman inireseta sa kanya. At mayroon kaming security camera footage na nagpapakita sa iyo na minamanipula ang kanyang swero. Hindi lang isang beses, kundi sa 3 magkakaibang okasyon." Si Isabela ay napaurong na parabang sinampal. Tumingin siya kay Lorna, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ikaw ang may gawa nito." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa, inilabas ni Lorna ang kanyang telepono. Pindot niya ang play. At ang boses ni Isabela, ang kanyang sariling boses, ay pumuno sa silid. Malinaw, hindi maikakaila. Binibigyan ko na siya ng mga dinurog na tableta sa kanyang orange juice tuwing umaga, unti-unti. Akala ng mga doktor, stress lang. Sa 2 o 3 araw pa, tapos na ang lahat. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkabigla, ang kanyang mga mata ay desperadong naghahanap ng isang lusot. Ngunit wala nang matatakbuhan. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap niya. Kinuha
Kinuha sa labas ng konteksto ang recording na iyan, desperado niyang sabi. Nasa amin din po ang buong pag-uusap ninyo ng inyong abogado, si Attorney Mark Delgado, na sa kasalukuyan ay nasa aming kustudiya na rin. Dagdag ni Detective Ruiz. Nasa amin ang mga dokumento, ang iyong internet search history, ang lahat. Doon, sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkukunwari ay nawala. Ang maskara ng isang nagdadalamhating asawa ay ganap na bumagsak. Ang natira na lamang ay ang hubad na kasamaan sa kanyang mga mata. At ang mga matang iyon ay bumaling sa akin. Ikaw, sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Ikaw ang may kasalanan nito, matandang pakialamera. Palagi kang hadlang, palagi kang nakikialam. Sana hinayaan na lang kitang mabulok sa apartment mo. Sa halip na masaktan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Dahan-dahan akong tumayo at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, tiningnan ko siya nang walang takot, nang walang pagpapakumbaba. Tiningnan ko siya bilang isang ina na poprotekta sa kanyang anak. Ako ang kanyang ina, sabi ko. Ang aking boses ay mahina ngunit matatag na parang bato. At ang isang ina ay gagawin ang lahat para sa kanyang anak. Akala mo isa akong hangal na matanda na madali mong maluloko. Akala mo makukuha mo ang lahat at makakatakas ka. Pero nagkamali ka. Malaking malaki ang iyong pagkakamali. Lumapit ang isa sa mga pulis. Isabella Fernandez, ikaw ay inaaresto sa salang attempted murder, sabi niya habang kinukuha ang posas. Narinig ko ang matinis na tunog ng metal habang isinasara ito sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng katarungan. Sumigaw siya. Nagwala siya. Ngunit hinawakan siya ng mahigpit ng mga pulis. Bago siya tuluyang ilabas, lumingon siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Hindi pa tapos to. Akala mo nanalo ka? Kapag nagising siya, maniniwala pa rin siya sa akin. Palagi siyang naniniwala sa akin. Ngumiti ako. Isang malungkot ngunit matagumpay na ngiti. Hindi na mahalaga kung ano ang paniwalaan niya. Ang hustisya ay nakasalalay sa ebidensya. At ang ebidensya ay nagpapatunay na ikaw ang may sala. Habang dinadala siya papalayo, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina sa pasilyo. At ako, naiwan doon, nanginginig mula ulo hanggang paa. Ang lakas na nagpatayo sa akin sa loob ng huling oras ay biglang nawala. Ang aking mga binti ay bumigay, at bago pa ako bumagsak sa sahig, sinalo ako ng mga bisig ni Lorna. Tapos na po, inay, bulong niya. Tapos na. Oo, tapos na ang laban. Ngunit ang aking anak ay nakahiga pa rin sa kama, walang malay, puno ng lason at nag-aagaw buhay. Ang tunay na paghihintay ay ngayon palang magsisimula. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang mahaba at walang katapusang panaginip. Ang mundo sa labas ng ospital ay nagpatuloy sa pag-ikot. May mga taong pumapasok sa trabaho, may mga batang naglalaro, may mga pamilyang nagsasalo sa hapunan. Ngunit ang aking mundo ay huminto. Ang aking buong universo ay lumiit at nagkasya na lamang sa 4 na sulok ng silid na ito sa room 312. Ang aking araw ay nagsisimula at nagtatapos sa tunog ng mga monitor, sa amoy ng gamot, at sa pananahimik na pagbabantay sa aking anak. Hindi ako umalis sa kanyang tabi, hindi ko kaya. Si Lorna, ang aking anghel na tagabantay, ay gumawa ng paraan para makakuha ako ng espesyal na pass. Isang pass na nagpapahintulot sa akin na manatili sa silid ni Marco 24 na oras sa isang araw. Dinalhan niya ako ng kape na halos hindi ko mainom, ng mga sandwich na halos hindi ko matikman, at ng mga kumot kapag ako ay nanginginig sa lamig ng madaling araw. Sa loob ng maikling panahon, siya ay naging higit pa sa isang nurse. Siya ang aking naging kakampi, ang aking karamay, ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. Si Dr. Santos naman ay dumarating bawat ilang oras. Tinitingnan niya ang mga vital signs ni Marco, inaayos ang kanyang mga gamot, at matiyagang ipinapaliwanag sa akin ang bawat maliit na pagbabago sa kanyang kondisyon sa paraang maiintindihan ko. Gumaganda po ang kanyang mga level, inay. Sasabihin niya, ipinapakita sa akin ang mga numero sa isang chart na halos hindi ko maintindihan.
ngunit ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig. Ang Lunas po ay gumagana. Ang kanyang katawan ay tumutugon. Kailangan lang po natin ng oras. Oras. Ang salitang iyon ang naging aking relihiyon. Bawat minutong lumilipas ay isang minutong palayo sa lason. Bawat oras ay isang maliit na tagumpay laban sa kamatayan na buong kasamaang plinano ni Isabela. Naupo ako sa tabi ng kanyang kama at kinausap siya. Kinwento ko sa kanya ang mga bagay-bagay noong siya ay bata pa. Ang panahong nawala siya sa supermarket at nakita ko siyang umiiyak sa may hanay ng mga seryal. Ang kanyang unang araw sa eskwela kung saan ayaw niyang bumitaw sa aking binti. Ang lahat ng mga Pasko, mga kaarawan, ang maliliit na sandali na bumubuo sa isang buhay. Kailangan mong gumising, anak, paulit-ulit kong bulong sa kanya. Kailangan mong lumaban. Marami ka pang hindi nagagawa. Hindi ka pwedeng umalis ng ganito. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Minsan, ang kanyang mga talukap ay bahagyang kumikibot. Minsan, ang kanyang mga daliri ay bahagyang gumagalaw. At kumakapit ako sa mga sinyalis na iyon na parang isang taong nalulunod na kumakapit sa isang piraso ng kahoy. Bawat maliit na paggalaw ay isang malaking pag-asa. Sa ikalawang araw ng aking pagbabantay, dumating si Detective Audrey Ruiz. Nagdala siya ng isang tasa ng totoong kape, hindi ang matabang na kape mula sa makina ng ospital, at naupo sa tabi ko sa tahimik na silid. Gusto ko lang po kayong i-update sa kaso, sabi niya sa isang boses na profesional ngunit mabait. Si Scarlett o Karen Fields ay nakakulong na po at walang piyansa. Napakabigat ng mga kaso. Attempted murder, fraud, tampering with evidence. Ang kanyang abogado, si Attorney Delgado, ay nakikipagtulungan na po sa amin kapalit ng mas mababang sentensya. Inamin na po niya ang buong plano. Ang mga paglilipat ng ari-arian na inihahanda nila, ang mga pinekeng dokumento, lahat. Tumango ako, nararamdaman ko ang isang madilim na kasiyahan na hindi ko alam na kaya kong maramdaman. Gaano po siya katagal makukulong? Tanong ko. Kung mapapatunayan po natin ang lahat ng kaso, pinag-uusapan po natin ang 25 hanggang 30 taon bilang pinakamababa, sagot niya. At sa mga ebidensyang hawak natin, halos imposible na po siyang mapawalang sala. 25 hanggang 30 taon. Isang buong buhay. Sapat na panahon para kumupas ang kanyang ganda sa likod ng mga rehas. Sapat na panahon para pagbayaran ang bawat patak ng lason na ibinigay niya sa aking anak. May isa pa po kayong dapat malaman. Pagpapatuloy ni Detective Ruiz, may kinuha siyang folder mula sa kanyang briefcase. Inimbestigahan po namin ang kanyang nakaraan, si Karen Fields. Mayroon na po siyang record sa 2 magkaibang estado para sa panloloko at scam. Nagpapakasal po siya sa mga lalaking may pera, minamanipula sila para makuha ang kanilang mga ari-arian, at pagkatapos ay nawawala. Ang inyo pong anak. Hindi siya ang unang biktima, siya po ang pang-apat. Para akong sinuntok sa sikmura. Pang-apat, ang aking si Marco ay ang ika-4 niyang biktima. Yung 3 pa? Hirap kong tanong. Umiling si Detective Ruiz. Nakaligtas po silang 3, pero nawala sa kanila ang lahat. Mga bahay, negosyo, ipon. Sinubukan ng isa na i-report siya, pero napakaingat niya sa mga papeles kaya't walang napatunayan. Nag-file ng bankruptcy ang lalaki at lumipat sa ibang estado. Nagpalit siya ng pangalan, nagpalit ng itsura, at nagsimulang muli sa inyong anak. Sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Naging masyado siyang ambisyosa, masyadong mainipin. At dahil doon, nahuli namin siya. Ipinakita niya sa akin ang mga litrato. Si Karen na may iba't ibang kulay ng buhok, iba't ibang estilo, ngunit parehong malamig na mga mata, parehong mapanlinlang ng ngiti. Ang mga lalaking ito, gusto po nilang tumestigo, sabi ni Detective Ruiz. Gusto nilang ikwento ang kanilang mga karanasan. Tutulong sila na bumuo ng isang pattern ng pag-uugali na magpapahirap sa kanya na sabihing isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Isa po siyang propesyonal na maninila. At sa wakas, magbabayad na siya sa lahat.
Tumingin ako sa aking anak na natutulog sa kama at naramdaman ko ang isang matinding pasasalamat na may halong galit. Pasasalamat dahil nailigtas ko siya sa tamang panahon. Galit dahil muntik na siyang mawala sa akin. Salamat po, sabi ko kay Detective Ruiz. Salamat po sa pagseseryoso ninyo dito. Hinawakan niya ang aking kamay. Trabaho ko po ito, pero higit pa doon, tungkulin ko po. Ang mga babaeng tulad niya ay hindi pwedeng magpatuloy na manira ng buhay. Ang katapangan ninyo na kumilos agad, na magtiwala kay Lorna, na manatiling kalmado. Iyon po ang tunay na nagligtas sa inyong anak. Isa po kayong bayani, Inay Elvira. Bayani. Hindi ko naramdaman na bayani ako. Ang naramdaman ko ay isa akong pagod na ina na ginawa lamang ang tanging alam niyang gawin. Ang protektahan ang kanyang anak. Iyon lang. At sa bawat paghihintay, sa bawat pagdarasal, iyon lang ang nasa isip ko. Gising na, anak. Lumaban ka. Pinanood ko habang ang aking anak na lalaki, ang aking matapang na si Marco, ay umiyak tulad ng hindi ko pa nakitang pag-iyak niya mula noong siya ay isang paslit na nasugatan ang tuhod. Ngunit ang sakit na nararamdaman niya ngayon ay hindi sa tuhod. Ito ay isang sugat na mas malalim, isang sugat na tumagos sa kanyang puso at kaluluwa. Ang sakit ng pagkakanulo mula sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, ng kanyang mga pangarap. Hinawakan ko ang kanyang mukha sa aking dalawang kamay, pinipilit siyang tumingin sa akin sa kabila ng mga luhang bumabalot sa kanyang mga mata. Paano mo pa ako nagagawang tingnan ngayon? Paano ka pa nandito pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Ang mga salitang iyon, puno ng pagsisisi, ay parang mga punyal na tumusok din sa aking puso. Dahil ikaw ang anak ko, sabi ko, ang bawat salita ay nagmumula sa kaibuturan ng aking pagiging ina. Dahil mahal kita nang higit pa sa sarili kong buhay. Dahil ang isang ina ay hindi nang iiwan, gaano man kasakit, gaano man karaming beses siyang itulak palayo, palagi siyang nandyan kapag kailangan siya ng kanyang anak. Muli siyang umiyak at sa pagkakataong ito, sumabay na ako sa kanya. Umiyak kami para sa mga nasayang na taon, para sa mga hindi nasabing salita, para sa lahat ng pagkakataon na gusto ko siyang tawagan pero hindi ko ginawa dahil alam kong ikaiinis niya. Para sa lahat ng gabing natulog ako na iniisip kung ano ang nagawa kong mali. Para sa lahat ng hindi kinakailangang sakit na pinasan naming dalawa. Sa mga luhang iyon, unti-unting nahugasan ang pader na itinayo ni Isabela sa pagitan namin. Sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, kami ay muling naging mag-ina. Kinalaunan, sa araw na iyon, dumating si Detective Audrey Ruiz para kunin ang opisyal na pahayag ni Marco. Mahirap ito para sa kanya. Kinailangan niyang alalahanin ang mga detalye na mas gugustuhin na niyang kalimutan. Ang mga umaga na gumigising siyang nanghihina, ang mga pagkakataon na pinipilit siya ni Isabela na inumin ang kanyang mga bitamina, ang kanyang espesyal na juice. Ang mga gabi na sinasabi sa kanya ni Isabela na mukha siyang pagod, na masyado siyang nagtatrabaho, na kailangan niya ng mas maraming pahinga. Lahat pala ay bahagi ng plano. Bawat kilos ng pag-aalala ay isa palang hakbang patungo sa kanyang kamatayan. Bawat halik ay isang selyo ng pagkakanulo. Habang nagsasalita si Marco, nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata na napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang pagkalito ay naging kalinawan. Ang pag-ibig ay naging galit na may katuwiran. May isang bagay po kayong dapat malaman, Ginoong Salazar, sabi ni Detective Ruiz nang matapos siyang kumuha ng mga tala. Ang bahay na nakapangalan sa inyo, yung binili ng inyong ina, sinimulan na po ni Karen o Isabela ang mga proseso para mailipat ito sa pangalan niya. Ngunit napigilan po namin ito sa tamang oras. Ang ari-arian ay nananatiling sa inyo. I-freeze din po namin ang lahat ng mga bank account at hinarangan ang anumang access na mayroon siya. Ligtas na po ang inyong pera. Tumingin si Marco sa akin. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng matinding pagkagimbal. Inay, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pera ninyo, ang pamana ni Itay, ang 10 milyong piso, muntik ko nang mawala ang lahat.
Ngunit hindi mo ito naiwala, anak, matatag kong sabi. Iniligtas natin ito. Tayong dalawa ang nagligtas nito. At tungkol po sa negosyo, pagpapatuloy ni Detective Ruiz, ang 12 milyong piso na ipinuhunan ng inyong ina kasama ang mga naipong kita, lahat po ay protektado. Si Karen po ay walang legal na karapatan sa anuman dito dahil kahit na nasa mga account na nakapangalan sa inyo, hindi ninyo siya kailanman ginawang opisyal na benepisyaryo. Isang pagkakamali sa kanyang parte, o marahil sa kaibuturan ng kanyang isipan, palagi nang may alam si Marco na mayroong mali. Marahil isang bahagi sa kanya ang hindi kailanman lubusang nagtiwala. Isang maliit na pagdududa na nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagkawala. Kakailanganin po namin kayong tumestigo sa paglilitis, sabi ng detective. Alam ko pong mahirap, pero ang inyong testimonya ay napakahalaga. Kayo po ang direktang biktima. Ang inyong salita ay may bigat. Tumango si Marco, bagamat maputla. Gagawin ko, sabi niya. Gusto kong magbayad siya. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay naging panahon ng mabagal ngunit tuloy-tuloy na paggaling. Araw-araw, lumalakas si Marco. Ang kulay ay bumalik sa kanyang mukha. Ang lakas ay bumalik sa kanyang mga kalamnan. Ang mga doktor ay namangha sa kung gaano kabilis siyang gumaling nang maalis na ang mga lason sa kanyang sistema. Si Lorna ay dumadalaw sa kanya bawat shift. Naging magkaibigan sila na pinagbuklod ng isang kakaibang ugnayan na nabubuo sa pagitan ng mga taong magkasamang dumadaan sa isang matinding pagsubok. Utang ko sa iyo ang buhay ko, laging sinasabi ni Marco sa kanya. Sa iyo at sa aking ina. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, laging sagot ni Lorna nang may pagpapakumbaba. Ngunit alam naming dalawa na higit pa sa trabaho ang kanyang ginawa. Isang linggo pagkatapos niyang magising, si Marco ay sapat ng malakas para maupo sa isang silya sa tabi ng bintana. Tumingin siya sa labas, sa syudad na patuloy na gumagalaw, walang kamalay-malay sa dramang naganap sa loob ng silid na ito. Inay, sabi niya nang hindi lumilingon sa akin. Paglabas ko dito, gusto kong itama ang mga bagay-bagay. Gusto kong ibalik sa iyo ang pera mo, bawat isang sentimo na may interes. Hindi mo na kailangan, anak, sinimulan kong sabihin, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay. Hindi, inay, kailangan ko. Kailangan kong itama ito. Kailangan kong ipakita sa iyo na hindi ako ang lalaking binaliwala ka sa loob ng 3 taon, na hindi ako ang anak na nakalimot kung saan siya nanggaling. Kailangan ko ring ipakita sa aking sarili. Lumapit ako at naupo sa silya sa tabi niya. Wala ka nang kailangang ipakita sa akin, Marco. Nagawa mo na. Nakaligtas ka. Nandito ka. Iyon lang ang kailangan ko. Pero kailangan ko ng higit pa, giit niya. Sa wakas ay lumingon para tingnan ako. Kailangan kong mahanap muli ang sarili ko, ang lalaki na ako bago siya dumating, ang anak na ipinagmamalaki mong pinalaki. Tutulungan mo ba akong hanapin siyang muli? Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. Palagi, anak ko, palagi. Ang araw ng paglilitis ay dumating na may bigat sa hangin. 6 na buwan ang lumipas mula nang magising si Marco, 6 na buwan ng pisikal na paggaling at emosyonal na paghilom. Sa loob ng mga buwang iyon, nakita ko ang aking anak na unti-unting bumabangon mula sa abo ng pagkakanulo. Ang lalaking minsang naging anino ng kanyang sarili, na puno ng pagdududa at sakit, ay dahan-dahang nagbalik. Ngayon, habang naglalakad kami papasok sa bulwagan ng hustisya, hindi na isang biktima ang kasama ko, kundi isang mandirigma. Pumasok kami sa korte na magkaagapay, ang aming mga braso ay magkasalikop. Isang simbolo ng aming pinag-isang lakas. Si Marco ay nakasuot ng isang kulay abong suit na nagbibigay diin sa kanyang naibalik na kumpiyansa. Ako naman ay pinili ang isang simpleng berdeng bestida. Binili ko ito para sa okasyong ito, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil gusto kong magmukhang malakas. Gusto kong makita niya ng babaeng iyon na hindi niya kami nagawang wasakin. At nandun nga siya, nakaupo sa lamesa ng depensa. Si Karen Fields, ang babaeng nagtago sa pangalang Isabela. Iba na ang kanyang itsura. Ang dating makintab niyang buhok ay wala ng buhay. Ang kanyang balat ay maputla sa ilalim ng artipisyal na ilaw ng korte.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling pareho, malamig, mapanuri, puno ng kasamaan na hindi kayang itago ng anumang pagpapanggap. Nang makita niya kaming pumasok, isang madilim na anino ang dumaan sa kanyang mukha. Purong pagkamuhi. Wala ng mga maskara, wala ng mga pagtatanghal. Ito na ang tunay na Karen Fields, ang maninila na nagtatago sa likod ng isang matamis na pangalan. Nagsimula ang paglilitis. Inilatag ng piskal ang mga ebidensya ng may sistema at walang awa. Ang bawat isa ay isang malakas na suntok laban sa depensa. Una, ang audio recording. Ang kanyang boses na malinaw at hindi maikakaila ay umalingaw-ngaw sa buong silid hukuman na isinasalaysay ang kanyang masamang plano. Binibigyan ko na siya ng mga dinurog na tableta. Akala ng mga doktor, stress lang. Sa 2 o 3 araw pa, tapos na ang lahat. Nakita ko ang ilan sa mga hurado na napailing. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng hindi paniniwala at pagkasuklam. Si Karen naman ay nanatiling hindi gumagalaw na para bang hindi niya sariling boses ang naririnig niya, ngunit nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Sunod na ipinakita ang mga video mula sa security camera. Sa isang malaking screen, pinanood naming lahat kung paano siya, sa ilalim ng pagkukunwaring pag-aalaga, ay tila may inaayos sa swero ng aking anak. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at maingat, ngunit para sa aming nakakaalam ng katotohanan, ang bawat paggalaw ay isang kilos ng pagpatay. Inulit-ulit ng piskal ang video, pinalaki ang imahe. Ang ebidensya ay hindi matitinag,